Retriever sa Camarines Sur. Pinalo ito sa ulo at saka isinako at mukhang balak pa raw lutuin. Ang ilang residente, inaming may bentahan ng karne ng aso sa nasabing lugar. Nato report. Grabe man gamoy. Napahagulgol ang babaeng fur parent na yan nang makita ang sinapit ng kanyang golden retriever na si Kilua. Nakasako ang aso, duguan ng ulo at wala ng buhay. Anong nangyari? At ang asong busog sa alaga ay pinaslang ng ganun-ganun na lang sa Bato, Camarines Sur. Nasa pool sa CCTV nitong Sabado ang paghabol kay Kilua ng isang lalaki sa gitna ng kalsada. Makikita pang hinampas ang aso sa kamuling hinabol. Habang nangyayari yan, natutulog naman ang fur parent ni Kilua na si Vina Rachel. Ipinagtataka niya raw kung paanong napunta sa labas ng kanilang bahay ang kanyang aso. Nakalak naman po yung gate namin, kaya imposible pong nakalabas. So, nagtanong-tanong po kami hanggang sa may pumunta pong kapitbahay na kaso daw po namin yon. Tapos nagtanong-tanong po kami sa mga tao doon. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Doon po, naabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. Agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan dinala si Kilua. Doon nila natagpuan ang nakadudurog na pusong sinapit ng asong higit 3 taong fur baby ni Vina na itinuturing na niyang pamilya. Pamenta nakasako. Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Ako na nga ni mga labas. Grabe man ay. Depensa ng lalaking pumatay sa aso, meron daw ginawa sa ibang tao si Kilua. Pero hindi niya dinitalye kung ano ang sinasabi niyang ginawa ng aso. Isa'y po nag-pickback. Kami po. Isa'y. Siyempre ako. Saka so darwang. Nagpatabang po ako. May nakarating ding impormasyon kay Vina na katayan ng aso ang naturang lugar. Bagay na kinumpirma ng ilang residente roon. Oo, masarap yan. Oh, may nagtitinda dito, Nay. Yes. Sa Santiago, mayroon. San Rafael, meron. Ayon kay Vina, posibleng binalak lutuin si Kilua. Nagpa-blotter na si Vina sa kanilang barangay at sa PNP. Sabi ng barangay, merong dinambahang matanda ang aso. Habang tinutulungan niya, ginagakmaldan siya, kinakagat din siya Aha. ng aso. Okay. Kaya yung ginawa niya, kumuha siya ng pamalo para paluin yung aso. So, in good faith naman sana yung pagtulong, kaya lang hindi niya napigilan na yung aso paluin na kung saan yun ang naging dalang kaya namatay yung aso. Sisiguraduhin daw ni Vina na may mananagot sa pagpatay kay Kilua. Para po doon sa gumawa nito sa baby ko, siguraduhin ko na yung hustisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya na yun. Hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niya. Maging sa social media, nag-trending ang hashtag Justice for Kilua. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sino mang lalabag dito ay may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. The shits at Oregon. Family sympathizes with what happened to Kilua. I'm so sad. Suddenly my dogs hurt too. After you take care of them and love them, someone else will kill them if they want to go to jail. They should catch that dog, and why did they come to hurt the dog and kill your brother? He is still a victim. You think he did nothing wrong. Then he immediately put the dog in a sack, which means they still have a plan to slaughter the dog's body. What a shame. Your face is too thick, Kuya. We should thank you. What happened to her? You have no conscience. Rest in peace, Kilua.